Nagalit sa akin ang nanay ko. Ang sabi niya, hiwalayan ko na lang daw si Afam at huwag ko nang ituloy ang pagpapakasal sa kanya. Dear Madam Native Filipina, please hide my identity. Sana mabasa mo po itong letter ko. Matagal na po akong nakikinig sa mga stories na binabasa ninyo. Madam, may karelasyon po akong Afam ngayon. 3 years na po kami. Nag-met na din po kami ni Afam finally nitong July 16, 2024 lang. First meeting po namin yon at masaya naman ang pagsasama naming dalawa. Binilhan niya ako ng kung ano yung mga gusto ko. Yung problema ko lang madam is yung tungkol sa aking pamilya. Panay hingi kasi sa akin at request ng pera. Nahihiya naman po akong sabihin kay Afam. Baka isipin niya na pera lang ang habol ko sa kanya. Fast forward madam, gustong ma-meet ni Afam yung mama ko. Kaya naman pinapunta ko yung mama ko sa Manila para magkita sila ni Afam. At si Afam naman po ang nag-book ng ticket niya. And then, pagkadating ng mama ko sa Manila ay binilhan po siya ni Afam ng bag at pati na rin damit na gusto niya. Sinali na rin pati ang mga kapatid ko. Fast forward, nagalit po yung mama ko sa akin kasi uuwi na po siya ng probinsya na wala siyang dalang pera na bigay ni Afam. Nagalit siya sa akin. Ang sabi niya, hiwalayan ko na lang daw si Afam at huwag nang ituloy ang pagpapakasal sa kanya. Please give me advice, madam, kasi na-stress na po ako. Hindi ko na po alam kung anong gagawin ko. Maraming salamat po at God bless to your family. Hello mga madam advisor sa comment section. Mapapalaban na naman tayo sa pagbibigay ng payo at reaksyon sa kwentong ito ni letter sender for today. Kaya please po mga madam ha, help me. Don't forget to share some of your thoughts and advice para kay letter sender. I will appreciate everyone's comment po. Thank you. Nakakalungkot isipin na sa panahon ngayon, marami ng magulang ang ginagawang investment ang mga anak nila. At sometimes, dumarating pa sa puntong parang binibenta na nila ang mga anak nila nang hindi masyadong halata, kundi halatang halata talaga. Please, parents, huwag nyo namang i-pressure at pa-stressin ang anak nyo. Huwag nyo pong gawing miserable ang buhay nila. Hayaan din natin silang magdesisyon. Kasi tayo bilang mga magulang, ang role natin sa buhay nila ay ang gabayan sila. Hindi yung manipulahin natin ang bawat desisyong gagawin nila sa buhay nila. Yes, mother knows best. But in this situation, I can tell straightforward that she is a terrible woman and a mother of this poor lady. Madam letter sender, kung kaya mong iparinig sa kanya ang mga sasabihin kong ito at pati na rin ipabasa ang mga komento ng mga advisors sa comment, then why not? Para naman mas ma-open pa ang pag-iisip niya. At ang maipapayo ko naman sa iyo ay ganito. Huwag kang ma-stress at ma-pressure sa demand ng mama mo. At lalong huwag na huwag kang susunod sa utos niyang hiwalayan ang Afam mo. Alam kong mali ang sumuway sa magulang, pero sa sitwasyon mong yan, karapat dapat lang siyang suwayin. Kasi hindi makatarungan ang hatol niya. Dahil lang sa pera, galit na galit siya. Oh my God, girlfriend ka pa lang. Wala kang karapatang magdemand sa Afam mo tungkol sa pera at dapat itong ipaintindi sa nanay mo. At mas lalong walang obligasyon ng Afam na paulanan ng pera yung nanay mong garapal. Alam kong nakakainis ang kwentong ito pero Madam Letter Sender, i-relax mo lang ang sarili mo. Mas habaan mo pa ang pasensya mo. Subukan mo pa ding i-educate yung pamilya mo lalo na yung nanay mo. Explain that hindi porkit nagjowa ka ng Afam, pera-pera na lang agad-agad. Hilingin mo muna sa kanila ang salitang respeto. Kung hindi nila kayang ibigay yun sa'yo, then para sa akin, hindi din nila deserve ang respetong galing sa'yo. Kung hindi nila kayang tanggapin ang pagpapakasal mo kay Afam, then hayaan mo sila. Huwag kang magpakasal sa Pilipinas. Doon ka sa bansa ni Afam. Wala naman silang magagawa kung susuwayin mo ang ipag-uutos nila. Remember madam, ikaw ang driver ng buhay mo. Kung papayagan mo ang nanay mo na manipulahin ka, then maaaring you will miss this opportunity na maging masagana at masaya sa piling ng Afam mo. I'm sure madam, galit-galitan ang nanay mo sa ngayon. Pero pagdating ng panahon na nasa ibang bansa ka na at magbibigay na si Afam ng paayuda at makakapagtrabaho ka na din, then paniguradong aayos din ang pakikitungo ng nanay mo mukhang pera sa inyo ni Afam. Sabihin mo sa nanay mo na maghintay muna siya. Huwag masyadong atat.
Kasi darating din ang panahon na matutulungan mo din sila later on sa pera. Letter sender, huwag mong hahayaang lulubog kayong pareho ng dahil lang sa maling mindset ng nanay mo. Sa sitwasyon mong yan, dapat kang manindigan na ang tama ay ipaglaban. By the way, madam, kahit ganyan ang nanay mo, no? Nanay mo pa din naman. So magtira ka na lang din ng katiting na respeto sa kanya, kahit hindi siya karispe-respeto. So wag na wag mong sasabihin sa afam mo kung anong mga pinagsasasabi niya, at kung paano kanya iniipit pagdating sa pera. Magsinungaling ka na lang muna na okay ang lahat. Huwag mong sirain ang imahe ng nanay mo kay afam para hindi siya ma-discourage sa nanay mo. Tsaka mo na lang sabihin sa tamang timing. At kailan ba ang tamang timing? Yun ay kung kasal na kayo. Or better nga, huwag mo na lang talagang sabihin kung hindi naman kinakailangan. Alam kong naiipit ka sa sitwasyon mo, kaya lang you need to protect both your afam and your mother na huwag magkalamat sa isa't isa. Sure naman akong pera lang talaga ang kulang sa nanay mo. Aayos din yan pag natapala ng pera. Bakit ko ba nasabing protektahan na huwag magkalamat ang relasyon ng nanay at afam mo? It's because talagang pangit ang magiging resulta nito. Yung afam mo matuturn off, and then once magkaharap silang dalawa, hindi na sila komportable sa isa't isa. Yun bang ma-awkward sila pareho sa tuwing magkakaharap sila? Also, madam, nakakahiya din sa side mo na mukhang pera ang nanay mo. Baka hiwalayan ka pa ng afam mo dahil dyan. Kaya best solution is to ignore yung mga sinasabi ng nanay mo. Pwede ka namang mag-asikaso ng visa mo na hindi mo papaalam sa nanay mong yan. Nasa legal age ka na rin naman siguro, diba? Bulatin mo na lang sila, balang araw paalis ka na pala. Yes, isikreto mo na lang muna. Hayaan mong magtatalak siya. Kung hindi mo na makayanan ang mga pinagsasabi niya, then I suggest patikimin mo ng isang lagapak ng kanyang tenga. Papiliin mo siya kung anong gusto niya. Mag-aafam ka or pipili ka na lang ng tambay na mamanugangin niya. At para naman sa iyo, nanay ni letter sender, kung maririnig mo ako, gusto ko lang sabihin sa iyo na tumigil ka na sa kahibangan mo. Huwag mong manipulahin or sasabutahiin ang kinabukasan ng anak mo. All you have to do is to support and let her decide on her own. Then watch her success in life. Be proud of her kasi hindi siya bobo. Nakikita niya ang sitwasyon niyo at ngayon pa lang pinaplano na niya ang pagtulong sa inyo. Ang kailangan mo na lang talagang hintayin ay maghintay kung kailan ang araw na makakaluwag na kayo sa buhay niyo. You must remember also na hindi ka habang buhay nasa tabi ng anak mo. Kaya wag mo siyang hayaang maging dependent sa mga desisyong gusto mo para sa buhay niya. Hayaan mo siyang matuto sa sariling karanasan niya kasi marami pang pagsubok ang haharapin niyang mag-isa. Kaya dapat ngayon pa lang nakapag-practice na siya. Isa pa, nanay ka, diba? Alin ba ang mas importante sa iyo? Ang kaligayahan ng anak mo o yung perang dadaplis lang sa mga kamay mo?